Samantala, balikan muna natin ang aming mga samahang sina Ginoong Julius Disambron at Binibining Cheska Aguiluz na nasa Liwasang Bonifacio kasama ang batikang historia na si Professor Xiao Chua. Julius, Cheska. Maraming salamat at magandang umaga sa iyo, Ginoong Audrey Goriseta. Naandito tayo sa Liwasang Bonifacio sa miera po ng lungsod ng Maynila at sa patuloy po nating pagtutok po sa ika-115 anibersaryo ng ating kaaraw ng kalayaan. Abay patuloy na po nga itong pagdagsana, itong ating mga kababayan, itong yung kanina, yung pinaka mismong tapat ng ating podium kung saan nga po ito tatayuan ni Pangulong Benigno Simeon Aquino III mamaya. Abay napupuno na po ng ating mga bisita mula sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan, mga empleyado, lalo na ng iba pa natin mga opisyales na ng ating pong pamahalaan, natin pong government. Especially na dito nga po, nabanggit natin kanina, si MMDA Chairman Atty. Francis Tolentino. Samantala yung ating mga pag-ikot nito mga canine bomb sniffing dogs ay patuloy din po para magbigay ng seguridad dito po sa may area ng Liwasang Bonifacio, which is nandito po yung ating traffic rerouting. Okay, Cheska, good morning. Good morning. So kasabay nga ng pag-ugong at pag-practice ng ating banda ay makakasama naman po natin ang isang history professor mula sa De La Salle University na si Professor Xiao Chua. Magandang umaga po, Magandang Professor. umaga, Prof. Makasaysayang umaga po sa inyong lahat at sa inyo. So since June 12 nga po, Professor, maaari niyo po bang isiwalat sa ating pangyayari noong June 12, 1898? Well, meron tayong misconception na dahil may mga commercials noong 1998 Philippine Centennial na yung Independence Day na proclamation ng Philippine Independence sa bahay ni General Emilio Aguinaldo ay nangyari araw or what you mean sunrise no umaga, no? Actually hindi, kasi alam mo magdadatingan pa lang nung June 12 na yon from the many provinces, no? 8 provinces especially na unang naghimagsik sa Espanya noong 1896 ang parating pa lang tanghali. So ginawa yung at para hindi naman mainit, a lot of people think konti yung tao, but there was 5,000 to 6,000 people there according to an American correspondent, no, na naroon. May mga foreign media na nag-cover nung event na yon at napakaraming tao, may mga parada, may mga kung ano-ano at by 4 o'clock, 4:02 in the morning, sa mismong pagkukwento ni General Emilio Aguinaldo ay binasa yung Proclamation of Philippine Independence ni Ambrosio Rianzares Bautista. Siya rin eventually yung magkakaroon ng pagkakataon na iwagayway yung watawat at ibibigay niya ito at iabot kay General Emilio Aguinaldo. At that time, 29 years old, siya po yung diktador. Ang kanyang title talaga ay diktador ng at that time kasi revolutionary government yaon. So 4:02 at pinatugtog nga yung national anthem natin ni Julian Felipe for the very first time. So ito yung mga nangyayari nung araw na iyon. And then nung tumatakas na from the Americans, kasi ginigera nga tayo ng mga Amerikano noon, the first anniversary of Independence Day in the Philippines happened in Angeles, Pampanga, yung tinatawag na Pamintuan Mansion. So yan yung mga medyo basic information tungkol sa Independence Day dito sa Pilipinas. Na ngayon ay 115 years na nating, ito na, 115th year ng pagunita natin ngayong araw na ito. Prof, ngayon po ang ating pong tema sa ating kalayaan na 2013 anniversary is ambagan tungkol sa malawakang kaunlaran. Maaari po ba nating ma-explain kung ano po ba yung pinaka-definition o ibig sabihin nito? Yung ambagan tungkol sa malawakang kaunlaran, tandaan natin, yun din yung 150th year ngayon ni Andres Bonifacio. Kaya nga tayo nandito ngayon sa Liwasang Bonifacio, no? Dahil nga yun yung gusto nating i-emphasize, no? Bigyan tuon naman natin si Andres Bonifacio. Well, nung tinayo ni Andres Bonifacio yung katipunan nung 1892, no? Matindi to kasi parang ito mga weirdong tao itong mga to, itong mga bayani natin. Sino ba naman ang makakaisip sa panahon na hindi pwedeng maging malaya ang Pilipino, hindi niya pwedeng i-practice yung profesyon na ng malaya, no? Na pwede pala tayo na maging isang malayang bansa. Yung mga weirdong taong katulad ni Andres Bonifacio, no, nagsama-sama sila at naisip nila na pwede pala tayong lumaban at tapusin yung 300 years. So ano yung ginawa nila? Sila'y nagtipon-tipon, no? Kaya nga katipunan, no, association, nagsandugo sila bilang magkakapatid, nagmamahalan bilang magkakapatid, at bawat isa ay may ambag doon sa pagbubuo ng bansa. Yun yung basically tuon yan
na tayong lahat ay may contribution sa pagbubuo ng bansa. So ibig sabihin nito, dati nung panahon ng revolusyon, ang ambagan ay sa pamamagitan ng dahas, sapagkat kailangan tapusin yung pananakop, mapaniil na pananakop ng Espanya. Sa panahon ng digmaan, kailangang mamatay o pumatay para sa bayan, iyon yung tawag. Pero ngayon, sa panahon ng kapayapaan, kailangan maisip natin na bawat ginagawa natin sa ating profesyon, no, bawat ating ikinabubuhay, no, nakakatulong ito national development. So kung tayong lahat hindi tayo makakasama sa lipunan natin, ay nakakatulong tayo, no? At dapat isipin natin na tayong lahat yung mga bayaning yon, no? Tayo rin yung mga bagong katipunero na magsusulong ng bansa natin sa bawat ginagawa natin. Professor, na-mention niyo po si Bonifacio, no? So ngayon din po ay pinagdiriwang natin ang kanyang ika-150th day. So nasaan po si Bonifacio nitong nangyayaring itong mga pangyayaring ito? Well, of course, no? Alam ko figurative yung tanong mo na yan. Nasaan si Bonifacio sa mga pangyayari noong 1898? Sapagkat, of course, alam naman na lahat na patay na siya noon, ano? Pero, kahit papaano, of course, alam naman natin na may hidwaan si Emilio Aguinaldo, yung pangulo na nagdeklara ng independensya, no, at si Andres Bonifacio. Subalit sa Acta de la Proclamación de Independencia del Pueblo Filipino, yung mismong dokumento na nagsasabi na tayo ay malaya na. Ano yung inalala nila? Inalala nila yung Cry of Caloocan, yung unang paghihimagsik. Sinong unang naggalaw nun? Si Andres Bonifacio. At ito'y nagsimula sa Caloocan, sa Santa Mesa, kumalat sa 8 lalawigan, at kumalat sa buong Pilipinas. Ang katipunan, sabi nga ng isang aklat ni Dr. Ferdinand Llanes, no, inedit niya yung mga nagpapakita na hindi lang sa Maynila o sa Katagalugan yung katipunan, kundi ito'y nangyari sa buong Pilipinas, no? So, itong nandyan si Bonifacio, at nung ine-explain na yung ating bandila, yung triangulo ng ating bandila, ay inalala niya yung triangulo ng katipunan. So ibig sabihin, yung kapatiran, sanduguan, inalala ng Act of Independence natin na nagpapakita sa atin na very good opportunity to 150th year ni Bonifacio na ipaalala sa atin. Ang medyo nakakalimutan natin na para kay Andres Bonifacio at sa katipunan, ang tunay na kalayaan ay hindi lang yung politikal na kasarinlan, na malaya ka politically, na nakakaboto ka. Ang tunay na kalayaan ay yung merong pagkakapatiran, pagmamahalan. Sabi ng kartilya ng katipunan, ang unang utos dito sa katipunan ay umibig. Ibigin ang kapwa at ibigin ang inang bayan. Pag-ibig, ano pa, kailangan may mabuting kalooban, sumusunod sa landas na matuwid. Nasa dokumento ng katipunan na kailangan sumunod sa landas na matuwid, tuwid na daan, 'di ba? At kailangan mayroong tunay na kaginhawaan. Ibig sabihin, may pagkain, may komportabling buhay ang bawat isa sa atin. Ito yung talagang tunay na kalayaan. 'Di ba? Tatanong ko sa iyo, kung nakakaboto ka ba pero hindi ka naman kumakain ng 3 beses sa isang araw, tunay ka bang malaya? 'Di ba? Hindi naman, no? So, tama, kailangan maalala natin na we have to realize more. Gumagawa tayo ng mga paraan ngayon, but kailangan nating ma-realize na tayong mga Pilipino, ipagpatuloy dapat natin yung himagsikan ni Andres Bonifacio para sa tunay na kaginhawaan para sa bayan at sa mga tao basa sa bayan na ito. Opo. Professor, dahil nga po ang tema nating kalayaan ngayon is about Andres Bonifacio. Yes. Ano pa po ba ang mga kontribusyon na naitulong ni Bonifacio dito po sa ating bansa? Well, tandaan natin na ang Pilipinas ang first constitutional democracy in Asia. Sa buong Asia, isa tayo sa mga unang nag-iit na dapat walang foreigner na naghahari dito sa bayan natin. Kung hindi dahil kay Andres Bonifacio na unang naggalaw ng paghimagsik noong 1896, hindi sana tayo naging first constitutional democracy in Asia. So, mahalaga yung ambag ni Andres Bonifacio. Hindi lamang yan, ano? Yun nga, yung konsepto niya ng pagkabansa. Sa totoo lang, kung titignan natin, Andres Bonifacio ang tinatawag ng mga historians na ama ng sambayan ng Pilipino sapagkat meron siyang clear concept ng Pilipinas, no? Nagkakaisang magkakalahit, magkakapatid, no? At yun nga, yung Tagalog na tinatawag niya, hindi Pilipinas ang tawag niya sa Pilipinas kasi yung Pilipinas pangalan ng hari ng Espanya yun eh. 'Di ba? Yung ginamit niya yung salitang Haring Bayang Katagalugan. Ibig sabihin, ang hari
ang bayan, the sovereign people of the Philippines, at yung Katagalugan ay lahat, hindi lang Tagalog yan, sasabihin ng mga Bisaya, baka wala kami dyan, no? Pero hindi, ang Katagalugan ay lahat ng tumubo sa sangkapulang ito, sa Makatuwid, Bisaya man, Ilocano man, Kapampangan man, etc., ay Tagalog din. So this guy had a clear concept of what this country should be. Okay po. Professor, karagdagang katanungan, napakaganda po na ating kinaroroonan ngayon, ang Yes. Liwasang Bonifacio. Can you tell us something po, trivia about this Liwasang Bonifacio? Well, yung Liwasang Bonifacio po, nung panahon ng mga Kastila, plaza pa ito. At dito banda nakatira yung mga Chinese. So yung Intramuros, nandyan yung mga Espanyol, yung mga totoong Chinese, yung pure-blooded Chinese, dito sila nakatira. Kaya nga yung Parian Gate, kung saan doon yung place ng mga Chinese, doon sila nakahimpil, no? Dito banda yon. At dito tinatayo yung post office building na napakaganda dahil ito yung unang pagkakataon na gagamitin ng lugar na ito para sa isang pambansang opisyal na pagdiriwang, no? Dahil tandaan natin itong post office building na ito ay ginawa ng ni architect ng isang arkitekto na napakagaling, na isa sa mga kinikilalang magagaling na arkitekto natin sa bansang ito, Juan Arellano, no? At dito rin inilagay dati po itong estatwa ni Andres Bonifacio. Yan po dati ay nasa lungsod ng Maynila, City Hall of the City of Manila, no? At ginawa yan ni Guillermo Tolentino, na si national artist Guillermo Tolentino. At itong napagandang estatwa na ito inilipat dito. At ito mas nakilala dahil dito yung mga militanteng grupo ay nagpapahayag ng sarili nilang pananaw. Tandaan natin, sa lahat ng bayani natin sa Pilipinas, lahat ito ay napakalapit kay Bonifacio. Lahat yung mga lugar na mga matao kay Bonifacio kay Bonifacio lahat sila nagrarally, di ba? So kaya mahalaga si Bonifacio sa ating kasaysayan. Okay, maraming salamat po, Professor Xiao Chua from the Thank you. De La Salle University. Okay po, ngayon po mga kabalitaan, mapalad po tayo din at makakasama po natin ng live si MMDA Chairman Attorney Francis Tolentino. At Attorney, Chairman, magandang umaga po sa inyo po. Magandang umaga. Happy Independence Day. Opo, Happy Independence Day po. Happy Independence Day. Happy Independence Day po. Yan. Chairman, ngayon po sa pagpunta po ninyo dito, yung overview na po ninyo sa ating pong pagdiriwang po ngayon, and then yung panimulang assessment yun na po dito sa area. Sa physical, Opo. maganda yung preparation. Kahapon, umattend pa ako ng final coordination meeting. It seems lahat ng mga ahensyang involved ay handang-handa. Ganon din dun sa event natin sa Luneta ngayon, kung saan merong jobs fair at saka merong mga exhibit yung iba't ibang ahensya ng pamahalaan, pati yung gustong kumuha ng NBI clearance, yung gustong kumuha ng passport, gustong kumuha ng lisensya, lahat available ngayon. Opo. Attorney, ngayon din po gagawin yung job fair, I think, di ba, sa area po ano po yung gagawin po ng MMDA po ngayon, especially in traffic rerouting naman po? Itong area na to, meron talaga tayong, sarado to meron talaga tayong rerouting hanggang 1 oras makatapos siguro itong event. Ganon din sa may Luneta area. Yung sa Luneta area, naging role natin doon, ang MMDA nag-facilitate nung physical layout nung mga exhibits. Naging bahagi rin tayo sa paglilinis ng area. Sana siguro puntahan ng mga kababayan natin yung harapan ng Rizal Monument. Nandun lahat yung exhibits na ating mga iba't ibang ahensya. Okay, Chairman, ano naman po ang maipapayo nyo sa mga kababayan natin gusto pong pumunta dito? Siguro po agahan na natin kasi malapit na ito magsimula. Agahan na natin. Kung hindi man lang siguro makapunta rito, nasa television naman kita. Pero ang pinakamahalaga po roon ay taimtim nating maunawaan, damahin yung tunay na diwa ng araw ng kalayaan. Opo. Ito po, Chairman, is a personal, hindi naman personal, pero sa inyo pong saloobin, ano po naging bahagi sa inyo ng ating pong kalayaan at naging contribution po as a Filipino citizen? After 115 years, pero hindi naman natin naranasan lahat yung 115 years. Siyempre iba rin yung isang mamamayan na naninirahan sa isang bayang malaya. Siguro kung ikukumpara natin doon sa mga nangyayari o nangyari ng Arab Spring sa Middle East, yung nangyayari ngayon sa ibang bayan doon, hindi ko nababanggitin, yung ating tinatamasang kalayaan, yun din siguro yung kanilang gustong makamtan. Kaya dapat siguro ito'y isabuhay lagi natin. Tayo mapalad tong saling lahing ito dahil yung pinaghirapan ng ating mga ninuno ay natatamasan nila ngayon.
Okay po. Maraming salamat po sa pagkakataon, Attorney Francis. Happy Independence Day po Maraming sa inyo. salamat po. Yan po si MMDA Chairman Attorney Francis Tolentino na nakasama po natin ng live dito po sa Balitaan. Alam mo, Cheska, ngayon talagang dumadagsan itong mga kababayan natin. In a while, pwede na magsimula itong programa dito. At dapat nga nung bilisan sa mga gustong pumunta dito. Ayan nga nakikita natin, Julius, na puno na ang mga upuan. Naku, pakawala na kayong maupuan. Oo, yung itong area po na kinaroroonan dito po sa mismong bundaan sa Metropolitan Theater going to Lawton ay talagang yung mga nakapwesto mga upuan dito ay talagang napupuno na. Ito ng mga bisita, mga opisyal at yung mga manonood dito, no, Cheska. Nasa tapat sila ngayon, itong ginawang stage sa tapat nga ng Post Office Building, which is mamaya nga inaasahan itong pagdalo at pagdating ni Pangulong Benigno Simeon Aquino III, ang Pangulo ng Pilipinas. Ay inaanyayahan ko rin po ang ating mga kababayan na tangkilikin po ang mga Independence Day activities na inihanda po ng ating pamahalaan. Alam mo, Cheska, yung dinadaan, yung babanggit pala ni Professor Shaw kanina, ma-share ko lang, yung parian, makasaysayan pala yung dinadaanan namin kasi may mga malalapit na mga state, mga universities, especially colleges na nandito sa may area na Intramuros, na yun talagang makikita yan. Nakikita rin yun po ninyo sa inyong TV screens. Ito pong area na kung saan po nakalagay itong statwa at monumento ni Gat Andres Bonifacio dito sa may Liwasan. Yun nga, no, Cheska, talagang makasaysayan nga itong pagdiriwang natin ng Independence Day, no? Okay, yan muna ang pinakahuling mga sitwasyon. Mamaya patuloy po ang gagawin po ating coverage dito po sa ating 115th Independence Day celebration na ginaganap naman po dito sa may Liwasan Bonifacio sa lungsod ng Maynila. Ako po si Julius Disamboron. Ako po si Cheska Aguilis. Mula po kasama ang Unit 4 mula sa lungsod ng Maynila para sa Telebisyon ng Bayan. Maraming salamat, Ginoong Julius at binibining Cheska, live dyan sa may Liwasang Bonifacio.